Wala. Sabay na sabi nila Sandra at Joy kaya nagtawanan silang dalawa. Maraming salamat Joy. Makakaalis ka na. Pagtataboy ni Eric, yumakap ang babae. Let's go somewhere muna bago ako umalis. Hindi mo ba ako na-miss? Maarting sabi nito. Hinila ito ni Eric palayo sa kanya. Muling yumakap ang babae bago umalis. Nakangiti ito kaya mukhang makikita ang mga ito mamaya. Mukhang may magaganap na milagro na hindi niya papayagang mangyari. Masama ang tingin niya nang makabalik si Eric. Kumain na muna tayo. Anong gusto mong kainin? Nito. Kahit ano, ikaw nang bahala. Tinawag nito ang waiter. Dumating na ang kanilang order para sa tanghalian. Maganda si Joy. Saan kayo magkikita mamaya? Walang kibo ang binata habang kumakain. Sabi ko, saan kayo makikita ni Joy ma? Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil sinubuan siya nito ng kare-kare at kanin. Kumain ka ng marami. Bibili din tayo ng damit mo para hindi ka naglalakad ng walang saplot sa bahay. Natapos silang kumain ngunit hindi siya mapakali. Eric, huwag kang makipagkita kay Joy. Sino bang nagsabing makikipagkita ko sa kanya? Sa'yo pa lang masakit ng ulo ko. Kung hindi niya maituloy ang sasabihin. Kung ano, nairitang tanong ng binata. Kung kailangan mo ng kasex, dahil lalaki ka, may pangangailangan, pwede naman ako para hindi mo na kailanganin ng iba. Alanganing sabi niya, tila hindi niya nakilala ang sarili. Bumuntong hininga ng malalim si Eric. Sandra, isa kang heredera. Bakit ka papatol sa isang bodyguard na kagaya ko? Siya naman ang nawala ng kibo. Bakit nga ba hindi pa siya nakakagusto ng ganito katindi sa isang lalaki? Pag mo kong idagdag at gawing pang-11 boyfriend mo, naiinip ka lang at walang mapaglaruan. Nagpatuloy si Eric sa paglalakad at hinawakan ng kanyang kamay. Dinala siya nito sa bilihan ng damit at gamit pang babae. Bumili siya ng mga kailangan. Babayaran ko lahat kapag nakabalik na ako, aniya. Oo, huwag kang mag-alala at nakalista lahat. Pati charge kaya huwag mo kong kulitin. Sumimangot siya. Teka lang, itali mong buhok mo. Ang gulo. Nitong hinawakan ng kanyang makapal at tuwid na buhok. Ayoko nga, medyo basa pa kasi, walang hair dryer. Tinalikod siya ni Eric at sinuklay ng kamay ang kanyang buhok at saka tinalian ng goma. Napangiti siya kahit pagomang mumurahin ang ipinantali nito sa kanyang buhok at ramdam niyang hindi pantay ang pagkakatali nito. Basta kinikilig siya. Nagliparan ang paru-paro sa kanyang sikmura. Sweet ang ginawa nito. Bakit ka natatawa? Anang binata, umiling lamang siya. May nakita siyang rentahan ng bike. Ipasyal mo ko, mag-rent tayo ng bike. Tapos umikot tayo sa lugar. Yung puno ng excitement. Madami pa akong gagawin. Kung gusto mo ikaw na lang at uuwi na ako. Sige na, 30 minutes lang. Pumalakpak siya nang lumapit si Eric sa nagpaparenta ng bike at nagbayad. Teka, isa lang ang rentahan mo. Hindi ako sanay magbisikleta. Ikaw ang driver tapos angkas lang ako sa harap. Napakamot ng ulo si Eric. Ngunit sumunod naman ito. Umangkas siya sa harap nito. Lumingon siya sa binata nagmamaneho ng bike. Salamat kasi inalagaan mo ko. Huwag kang magpasalamat dahil hihingi ako ng malaking bonus kapag naresolba ng kaso mo. Walang problema. Handa ako magbigay ng napakalaking bonus. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, ibibigay ko. Namayani ang katahimikan. Pwede bang palagi mo na lang akong bantayan? Huwag ka nang umalis. Muli niya itong nilingon, ngunit wala ng tugon mula dito. Ay, gusto ko ng mais. Bumili na muna tayo. Huminto to sa bilihan ng mais. Naupo sila sa bench sa ilalim ng puno. Maraming tao sa parke. Pamilya at magkakaibigan. Ito ang pinakamasarap na mais na natikman niya. Eric, kailan mo balak pakasalan si Ariana? Bakit ka nakikialam sa love life ko? Nagtatanong lang kasi habang hindi pa kayo kasal, pwede ko pang ialok sa yung bed body agreement. Sandra, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Maiksi ang pasensya ko. Hindi ko hinahaluan ng laro ang trabaho. Matapos lang ang kaso mo, ihahanap kita ng bagong bodyguard. Wala bang chance na magkagusto ka sa akin kahit na konti? Kung wala, edi mas okay na bed body lang talaga tayo. No feelings involved. At kapag handa na si Ariana na magpakasal ka na sa kanya, tumayo si Eric at niyaya na siyang umuwi. Kiniskis niya ang dalawang kamay, medyo malamig na at malakas ang hangin. Inalis nitong suot na jacket at pinigay sa kanya.
Kinuha din nito ang kamay niya tinipan, suot pa rin nila ang couple bracelet na yari sa beads. Ito ba ang sinasabing papakiligin ngunit hindi iibigin? Napayakap siya kay Eric, kakaibang init ng katawan nito. Ilang minuto silang nasa ganung ayos, nangiyain na siya nitong umuwi. Maaga siyang nagising kinabukasan. May ingay na nagsusumba sa labas ng apartment. Nakita niyang maraming mga misis at lola nagtitipon-tipon upang magsumba. Naaliw siyang pagmasdan ng mga ito. Lumapit sa kanya ang dance instructor na kasing edad lamang niya at gwapo din. Hi, bago ka rito? Ako si Mark Hill. Hello Mark, oo bago lang ako. Ang galing mo sumayaw. Next week, please join us. Huwag kang mag-alala, it's free, sagot ng barangay. Naku, parehong kaliwang pa ako. Hindi ako marunong sumayaw. Huwag kang mag-alala, gusto mo turuan kita? May studio ako, etong address. Kumuha to ng calling card at inabot sa kanya. Hinablot ni Eric ang card. Busy kami ng asawa ko. Anitong nilagay ang kamay na tila bakal sa kanyang balikat na bumaba hanggang bewang niya. Hindi pa ito nakontento at hinalikan siya sa pisngi. Ah, sige Sandra, nice to meet you. Biglang nagpaalam si Mark. Inuuna mong pakikipag-usap sa lalaki bago magluto ng pagkain natin. Kung nakita mo kaninang galing niyang sumayaw, kaya maganda katawan niya, parang gusto ko tuloy na magsumba. Mas maganda pa sa katawan ko? Anitong mataas ang boses. Nagulat siya sa tono ng pananalita nito. Nagsiselos ka ba? Tumawa ng malakas si Eric. Ako magsiselos. Wala sa bokabularyo kong salitang selos. Hindi ako nakakaramdam ng ganyang emosyon. Para sa mga taong may insecurity lang yan. Hindi na kumibo si Sandra at nagluto ng ham at egg. Nagsangag din ito dahil may natira silang kanin kagabi, pinagmasdan niyang dalagang nakatalikod. Perfect ang katawan nito. Hindi siya attracted sa Eva pero ibang hatak ni Sandra. Makinis ang kutis nito at nakakasilaw. Gumulong ang bawang na gagamitin nito, yumuko ang dalaga sa pagitan ng mga hita niya upang kunin sa ilalim ng upuan ng bawang. Napakapit to sa hita niya. Nang umangat si Sandra ay nakatapat ang mukha nito sa pagkalalaki niyang nakaumbok. Tumayo siya at kumuha ng tubig sa pitsyel. Na isang malaking pagkakamali dahil mas lalong naging halata ang pagkabukol niyang sandata. Mababaliw na siya kapag ilang araw pa niyang nakasama si Sandra sa iisang bahay. Hindi siya makatulog dahil sa paninilip dito. Malikot ang matulog at inaalis ang kumot na nilalagay niya. Takam na takam siya sa legs at mayamang dibdib nito. Ngunit hindi niya maaring samantalahin ang kahinaan nito. At malamang ay papatay siya ng daddy nito sa sandaling malaman ng pinakialaman niyang anak na pinababantayan sa kanya. Eric, napag-isipan mo na bang inaalok ko? Bed body lang naman. Pagbubutihin ko para masiyahan ka. Napapikit siya sa nadinig na offer nito. Naramdaman niya na mas lalong nagalit ang kanyang alaga. Unang alok pa lamang nito'y gusto niya ng patulan na mula ang kanyang tenga. Sinong lalaki ang tatanggi na makasex ang tagapagmana ng Change of Mall sa Asia? At kasing ganda ni Sandra, mas lalong umigkas ang kanyang pagkalalaki sa isiping inaangkin niya si Sandra. Napapitlag siya nang hawakan itong braso niya. Nakadikit to sa malambot na dibdib ng dalaga. Kinagat nitong kanyang biceps ng ilang ulit. Pumayag ka na, gusto ko lang tikman ang... Anitong hindi natapos ang sasabihin. Shit, napamura na siya. Dahil pakaramdam niya ilalabasan na siya sa pagdapi pa lang ng labi dito sa braso niya. Matagal na siyang nakabakante. Mula nang naging bodyguard siya nito, hindi na siya nakipagkita sa kahit na sino. Hindi niya ito pinansin at pumasok sa banyo. Sumasakit ang kanyang puson, kailangan niya itong ilabas. Nilabas niya ang pagkalalaking galit na galit. Nakita niyang pre-cum sa ulo na kanyang sandata. Sinimulan niyang hagurin pa itaas. Ang alagat ng kanyang kamay naglalaro sa isip niya na halikan nila ni Sandra nung pareha silang nakainom. Malambot at masarap ang labi nito, nakaka-addict. Tuwing mapapating siya dito'y gusto niya itong kuyumusin ng halik. Bumilis ang kanyang kamay. Inisip niya ang pinto ng langit na nakitang hindi mapigil ng sariling pasukin. Gamundok ang pagpipigil niya na wag itong ibabaw at bayuhin. Malapit na siya. Eric, okay ka lang ba? Boses ni Sandra mula sa labas ng banyo. Napamura siya ng malakas. Puta, hindi siya palamura. Ngayon lamang napilit niyang sinupilpil ang pagnanasa sa amo. Last, ang nararamdaman niya para kay Sandra. May babae siyang hinihintay. Hindi kumikibo si Sandra. Hinintay niya makalabas ng banyo si Eric.
Hindi niya na muna ito kukulitin. 2 beses na siyang minura nito ngayong araw. Baka mapuno ito't layasan siya. Alam niyang ayaw nitong magtaksil sa kasintahan. Baka may planong mga ito na magpakasal. May sumungaw na luha sa kanyang mga mata sa isiping ikakasal si Eric sa iba. Nakayuko siya. I'm sorry kung naging makulit ako. Walang sagot mula sa binata. Tahimik silang kumain. May kausap ito sa telepono kaya lumabas upang sumagap ng signal. Bukas ay babalik na tayo. Isa sa 7 kaibigan ng iyong ina ang suspect sa pagtatangka sa buhay mo. May kumausap ba sa'yo o nakipag-communicate ng sino man sa kanila? Kilala mo ba sila? Oo, kilala ko silang lahat. Magic 8 ang tawag sa grupo nila. Nagtayo sila ng negosyo nung bata pa ako. Ang Golden Top Holdings. Naghati-hati sila sa puhunan pero iniwan nila kay mommy ang pamamahala. Binibigyan sila ng mommy ko ng porsyento. Nasa kasunduan nila yon. May hangganan ng kontrata. Hindi ko pa alam na nakikitang mga papeles. Lahat silang nangangamusta from time to time. At nagpapadala ng pagbati at regalo tuwing kaarawan ko kahit pa nasa Amerika ako. Huwag kang magtitiwala sa kahit na sino sa kanila. Ginagawa namin ng lahat upang makabalik ka na sa inyo't magkaroon ng normal na buhay. Huwag kang matakot. Hinawin itong buhok niya at nahulog sa kanyang muka. Sa totoo lang, hindi ako natatakot dahil kasama kita. Feeling kong lakas ko't kaya kong lagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Kaya pwede ba na huwag ka nang umalis na bodyguard ko? Inangat ng binatang ulo niya, unti-unti niyang nilapit ang labi sa labi ng binata. Bahala na. Gusto niyang matikman muli ang matamis nitong halik. Napatingin si Eric sa labas ng bintana. Biglang nagpaulan ng bala ang ilang kalalakihang nakamotor. Agad siyang pinayuko nito at tinago sa malapat nitong katawan. Halos hindi siya makahinga sa labis na nerbiyos. Armalite ang ginamit ng mga kriminal na halos bumagsak ang buong apartment. Natapos ang putok ng baril. Mga yabag na palapit ang kanilang nadinig. Hinila siya ni Eric at umakyat sa kabilang bakod. Kailangan nilang tumakas. Tinulungan siya nito na makaakyat at pagkatapos ay nauna itong bumagsak upang saluhin siya. Nakita niyang isang lalaking babarilin siya. Napatalon siya at napayakap kay Eric. Masikip at maraming pasikot-sikot ang eskinita. Tila maubusan ng lupa kung tumakbo silang dalawa. Naabutan sila ng 2 lalaking pawang armado. May nakita pa silang parating na 3 mga kasamahan nito. Katapusan niya yata nilang 2 ni Eric. Napakapit siya sa kamay nito. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot nang biglang may van na dumating at sasagasaan ng 2 lalaki upang iligtas sila. Bumukas ang pintuan, nakita niya isang pamilyar na mukha. Si Jason ang kanilang tagapagligtas. Pumasok sila Eric at Sandra sa loob ng van. Mabilis na pinaandar ng driver ang sasakyan palayo sa mga kalalakihang humahabol sa kanila. Maraming salamat Jason. Kung wala ka ba kung paano na kami? Napayakap siya kay Jason. Nanatiling walang kibo si Eric. Mahaba ang kanilang biyahe. Inaantok siya. Sandra, humiga ka sa balikat ko. Alok ni Jason. Dahil nahihilo na talaga, ay unti-unti niyang ibinaling ang ulo sa balikat ng binata. Kaso'y kinabig ni Eric ang ulo niya at nilagay sa balikat nito. Paano mo nalaman ang kinaroroonan namin ni Sandra? Walang nakakaalam kung hindi si Don Eduardo at mga pulis. Sita ni Eric sa halip na magpasalamat. Hindi ako nagpunta rito para sa'yo. Si Sandra ang gusto kong iligtas. Pulis ang tatay ko, kaya nalaman kong impormasyon. Dapat kang magpasalamat sa akin. Sa oras na malaman kong may kinalaman ka sa mga nangyayaring ito, sisiguraduhin ko na may paglalagyan ka. Abat gago ka? Nawala ang hilo niya, tinawat ang 2 lalaki. Tumigil kayong 2! Nakabalik na siya sa mansyon ng mga Cornejo. Niyakap siya ng ama. Kumusta ka anak? Mainam at nakaligtas ka. Kayong 2 ni Eric, nakakulong ng isa sa kaibigan ng mommy Isabela mo. Sino po? Si Emilia. Nagulat din ako at napakatahimik niya. Ngunit pagbabayaran niyang mga kasalanan niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa ni Miss Emilia ang pagtangkaan ng buhay niya. Dad, anong motibo niya para patayin ako? Nagkatingin na sina Don Eduardo at Eric. Panahon na upang malaman mo. May iniwang kasulatan ang mommy Isabela mo sa pagtungtong mo ng edad na 25. Ikaw na ang solong magmamay-ari ng Golden Top Holdings. Hindi na magiging parte ang 7 kaibigan ng mommy mo. Alam nating lahat ang mommy mo lamang ang nagpakahirap at bilang pagtanaw na lamang sa pagkakaibigan kaya nanatili silang nakakakuha ng malaking parte sa kumpanya. Kaya hindi kataka-taka na may isa sa kanilang gusto kang mawala sa mundo. Napaawang ang kanyang labi, pero ang dahilan kung bakit may gustong pumatay sa kanya.
25 na siya, 3 buwan mula ngayon. Huwag ka mag-alala Sandra, ginagawa namin ng lahat upang proteksyonan ka, sabi ni Eric. Pumasok na siya sa kwarto at nagulat siya na kasunod si Eric. Bakit ka sumunod hanggang dito? May sasabihin ka ba? Protocol lang upang matiyak ang kaligtasan mo. Kailangang matulog tayo sa isang kwarto. Hindi naman to bago, nagawa na natin ng maraming beses. At alam mo namang harmless ako, kahit na itanong mo pa sa daddy mo. Utos niya to. Ang dami mong sinabi, walang problema kung tabi tayong matulog. Gumapang ang kilig sa puso niya. Agad siyang pumasok sa banyo, tumiga sa bathtub, na-miss niyang mga gamit niya. Ilang oras siyang nagbabad sa bathtub, nakita niya si Eric na natutulog sa sofa. Wala itong suot na t-shirt. Nilapitan niya ito at malayang pinagmasdan. Sobrang gwapo at matipuno talaga. Hindi niya napigil ang sarili na mapahawak sa abs nito. Napabalikwas ang binata at kagad na bumunot ng baril sa ilalim ng unan. Nabuwal siya sa gulat. Nakagaya ng dati alam niyang sasaluhin siya nito. Nagtamang kanilang mga mata. Napatingin ito sa kanyang mga labi. Agad siya nitong binitawan na tila na paso. Pakipot talaga. Tumalikod at walang kibong pumasok sa banyo. Hinati niya ang malaking kama. Tabi sila ni Eric. Napangiti siya. Lumabas itong basa ang buhok. Nagkunwari siyang tulog. Amoy niyang mabangong binata. Parang handa na silang angkinin ng isa't isa. Muli itong bumalik sa sofa. Eric, dito ka na mahiga sa kama. Malaki ang kama. Hindi mo kailangan magtiis dyan sa sofa. Agad naman tong tumayot na higa sa kabilang side ng kama. Nakatalikod ito sa kanya. Ang sarap kagatin ng leeg at ang biceps nito. Hindi kaya dati siyang vampira sa past life niya. Eric, tulog ka na ba? Tawag niya dito ngunit walang sagot. Pakagat lang ng isang beses. Nanggigigil kasi talaga ako. Lumapit siya sa biceps nito at kinagat. 1, 2, nilakasan niyang kagat sa pangatlo. Bumalikwas si Eric. Kapag akong kumagat sa'yo, makikita mong hinahanap mo, singhal nito. Sige nga, matapang niyang hahamon. Baka sumigaw ka at magmakaawa. Tigilan mong pang-aakit sa akin. Anitong muling tumalikod. Anong isisigaw niya? Bakit siya magmamakaawa? Mas naging interesado tuloy siyang lalo. Nagdesisyon siya na mabuhay ng normal kasamang maraming bodyguard sa pamumuno ni Eric. Malapit na siyang maging CEO ng kumpanya. Pero gusto na muna niyang mag-enjoy na kahit na saglit. Niyaya niya si Eric na manood ng sine. Sandra, diyan ka nalang manood sa malaking theater room ninyo. Safe pa. Eric, pagbigyan mo na si Sandra. Bukas ay busy na siya. Dahil mag-uumpisa na sa trabaho. Anang daddy niya. Eric, magpunta na muna tayo sa kulungan. Gusto kong makausap ang kaibigan ni Mommy si Miss Emilia. May mga gusto lang akong tanungin. Aniya, pagdating sa sasakyan. Hindi ka na dapat makialam sa kaso. Kami nang bahala. Please, tumira si mami ko at ako sa bahay niya dati. Mabait siya talaga. Gusto ko siyang makausap. Sige, pero saglit lang at hindi ka lalapit sa kanya. Dumating sila sa kulungan. Kilalang pamilya niya ng mga pulis kaya naman hindi sila nahihirapang kausapin si Emilia. Naghihintay sila sa lugar kung saan nakikita ang mga nakakulong at ang mga dalaw. Malungkot at masaya ang paligid. May nagiiyakan at may nagtatawanan. Nang biglang nadinig nilang sirena at pito ng mga pulis. May kaguluhan daw sa loob. Agad siyang nilayo ni Eric. Teka, kailangang makausap ko si Emilia. Naghintay pa sila ng ilang minuto ng maayos ang komosyon sa loob ng bilibid. May lumapit na pulis sa kanila. Miss Sandra, napatay po sa riot si Emilia. Nasaksak po siya. Napahawak siya sa bibig. Agad siyang dinala ni Eric sa sasakyan. Masama ang kutob ko sa mga nangyayari. Baka hindi lang isang nagtatangka sa buhay mo. Gumapang ang kilabot sa puso niya. Napayakap siya kay Eric. Huwag mo kong iiwan ha. Basta kasama kita. Feeling ko ay safe ako. Ani ang nagmamakaawa ang tinig.